sa yung pakikipagpalitan ng masamang sinasabi, hindi na ako. Kaya sabi nila, ibang-iba na daw ako ngayon. At yun nga, sa pagiging iba ko, akala nila, naluluka ako, nababaliw ako, akala nila praning ako, pero hindi. Talagang pinakikiramdaman lagi namin talaga na katabi namin ng Diyos, katabi namin ng mahal na ina dahil, di ba sa paghahayo, pinagpupuri mo siya talagang tapos yun nga, yung mga milagrong ipinakikita niya. Kaya ang pakiramdam namin talaga laging nandun siya. Tsaka yun nga, sa paghahayo namin, kahit ang mga anak ko, pag nawalan kami ng kuryente, sabi niya, praise the Lord, wala kaming kuryente. Tapos sasabay pa yung gasol namin, praise the Lord, wala kang makitang malungkot sa amin. Walang sasaing. Minsan nga, dumating pa yung punto na magro-rosaryo ka pa ba? Wala nga kayong sasaing, magro-rosaryo ka pa ba? Diba? 6 o'clock na, wala kayong sasaing. Magro-rosaryo ka pa ba? Hindi. Tuloy ang rosaryo. Ngayon, ang pag-asa namin lagi nasa Panginoon dahil dito namin nakuha itong katatagan kung paano harapin ang buhay. Yung walang pangamba, walang tahakot dito sa Children of Light. Dito namin natagpuan lahat ng kailangan namin, dito lahat. Talagang sa paggising namin sa umaga, kagabi lang, naitanong ko pa nga sa anak ko, anak, kumakain naman tayo 3 beses maghapon, Sabi ng anak ko, nanay, bet mo na itanong. Kasi totoo lang, siguro kung wala kami sa ganitong gawain, wala kami dito sa Children of Light, siguro mga brother and sister, siguro alin sa dalawa, patay ako, o yung kasamahan ko, or hiwa-hiwalay na kaming mag-anak. Pero dahil sa yun nga, dininig ng Diyos ang dasal namin, nadali na niya kami kung saan kami dapat dalhin, dinala niya kami rito dahil ganun niya kami kamahal. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil talagang dito niya kami dinala sa tamang lugar, tamang mga tao, tamang mga kasama, at lalong-lalo na yung sa COB namin, yung aming head coordinator, maalalay. Tapos yung nga lang sinasabi niya, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya sabi ko siyang makita dahil pag nakita ko na siya, sa buong araw na nangyari sa buhay namin, tuwan-tuwa akong sinasabi sa kanya. Katulad nga yung pag kumakain kami na nakakandila, tuwan-tuwa akong kinukwento sa kanya. Napapatawa ko naman dahil sabi niya, ang galing-galing talaga ni Lord. Kung di kayo naging social, ngayon, social na social kami. Ibig sabihin, naka-candlelight pa kami na kumakain. Ganon kami kamahal ng Diyos. Nandito na ako, tapos siyempre yung trial andyan pa rin. Isa tinatanong ko sarili ko, bakit ganon? Isa-self naman kami minsan na tanong kong ganon. Kanya lang nawawala yung pagka naalala ko yung mga verse na binabasa sa mga Bible, yung katuruan. Pero hindi ko agad nakapatawaran kay Lord kung nasasabi ko yun. Siguro dahil lang sa talagang minsan di mo ma-explica kung ano yung nangyayari. Kapag naghahayo naman kami, meron kaming nahayo na may mga problema rin na kakaiba doon sa problema namin, sinisilip sa isip ko na mas mabuti pa pala kami. Ang mga anak ko walang sakit, kami malakas. Pero yung iba may sakit, napakahirap yata. Doon, bumawala yung aking mga tanong, o yung pag-aalala. Sabi nga, pinapatatag lang tayo ng Panginoon sa pagsubok. Ako sa ngayon, wala na akong maramdaman pagka anong mang pagsubok yung dumating. Hindi na kasi ako yung dati na konting problema lang. Akala mo, matadaganan ka ng isang malaking building. Ngayon, simpleng-simple lang pamamagitan ng katuruan dito sa community, saka sa mga suporta ng mga Christian brothers dito tungkol sa mga pagsubok. Sabi ko, pagka pagsubok lang pag-uusapan, sa loob ko sa isip ko, andyan si Lord, bahala siya. Siya naman ang mag-aayos niyan. So, kaya hindi ako nangangamba ngayon kahit anong pagsubok. Ang totoo niyan, yung pagsubok sa amin, pera lang naman yun. So, pag nakikita ko yung iba, lalo na yung may sakit na grabe, doon ako tumataas. Kasi pag ang titingnan mo yung sarili mo, malulungkot ka eh. Pero tingnan mo naman yung may mga problema, mas mabigat siya. Sasabihin mo, mabuti pa ako, ganito lang ang problema ko, kaysa sa kanila.
Ayon sa kasabihan, ang pag-asawa daw ay ang paglagay sa tahimik. Ngunit, ang tunay na katahimikan at kapayapaan ay makamtan lamang natin kung meron po tayong isang malalim na relasyon sa ating Panginoon. At yun ang nakita natin sa ibinahagi ng mag-asawang Adriano. Huli man ay magaling pa rin. Dahil ngayon, nakikita na nila kasama ang kanilang pamilya na ang lahat ng pagsubok ay kayang dalhin pagkasama ang Diyos na may kagalakan ng puso. Kayo rin mga kapatid, maaari inyo ring maranasan yan. Yung sarap ng buhay, pagkasama po natin ang ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po kayo sa lingguhang gawain ng Children of Light. Kagaya nga po ng prayer meeting tuwing Biyernes, 5 o'clock ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi. At susundan po ito ng overnight vigil, mag-uumpisa ng alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga ng Sabado. At itong lingguhang gawain namin tuwing Sunday, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kung saan sinasabuhay po namin talaga ang linggo, Sunday, ay buong araw ibibigay po natin sa Panginoon. At susundan po ito ng Bible study mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing Lunes po, nagpapakain po kami sa mga kapatid nating mga natutulog sa lansangan. Ang tawag nga po ng lipunan natin yung mga yagit mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Inaanyayahan ko po kayo mga kapatid ng regular Catholic Life in the Spirit Seminar tuwing katapusang Sabado ng buwan. Mag-uumpisa po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At sa darating na July 14, 15, 16, ito po ang 3-day fasting ng community. At sa July 20 po, anniversary po ng community. Samahan niyo po kami na magpuri sa ating Panginoon sa Clamshell, Intramuros, Manila, sa likod po ng Manila Cathedral, mula 1:00 ng tanghali hanggang alas 6 ng hapon. Definitely po, mabibless po kayong lahat. Pagod ka na ba sa diaryong iyong binabasa araw-araw? May alternatibo kang pwedeng basahin na magbibigay sa iyo ng magandang balita tungkol sa Panginoong Diyos. Ito ang Pathfinder Magazine, kung saan ang lahat ng pahina ay magbibigay sa inyo ng makabuluhang impormasyon tungkol sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo na makapagbabago sa inyong buhay. Ano pa ang hinihintay mo, kapatid? Kumuha na ng kopya o tumawag sa aming center. If you love God, get a copy na